So, Attorney, kumusta na yung case ng Viva Max Stars, ni Tony Fowler, at saka ni Vice Ganda? Yung kay sa mga Viva Max, yung mga A-listers, sila to, si Jerabal, si Ayana Misola, yung Asia Costa and Kang, Angelicang. So, pending yun dati sa City Prosecutor's Office sa Pasay. But, nung nag-file kami ng complaint, sinagot nila na sinabi nila na hindi daw sila ang nag-post. And kung hindi, mga ibang manager daw, mga managers daw nila or mga agents nila ang nag-post. So ang ginawa namin, hindi na kami nag-file ng MR kasi may mga settlement naman na mag-join sila sa WPS, and we believe naman of the freedom of press and freedom of expression. Sir, MR is motion for ano? Motion for reconsideration. So ang ginawa namin, kasi may nag-present sila ng ebidensya na hindi sila nag-post, and naniwala naman kami na of the freedom of press and freedom of expression. Kasi kami, the KSMBPI, so hindi na kami nag-file ng motion for reconsideration or iakyat namin sa court, hindi na. Of course, with the settlement of the KSMBPI na mag-join sila sa WPS. So hindi namin tinuloy yung mga kaso sa ng apat na A-listers. Okay. So, but yung dalawa, si Vice Ganda, na pending dito sa Quezon City, and Tony Fowler, tuloy pa rin yun. Ayon Perez. Yeah, of course, kasama doon si Ayon Perez. So, nag-file kami ng motion for reconsideration. And we believe na assuming na hindi tayo pinagbigyan sa Fiscal's Office ng Quezon City, and we will file a motion for reconsideration, then file a certiorari sa Court of Appeals up to the Supreme Court. So yun ang gagawin namin. We will avail all the legal remedies available sa batas. But of course, with yung KSMBPI open naman na kung assuming makipagtulungan sila sa KSMBPI, we are open for settlement naman. So hindi naman natin kailangan na magbayad sila. Walang payment, purely advocacy based to. So yung pag-file namin ng kaso, wala kaming kapalit dito na kailangan magbayad sila ng damyos, gano'n. Hindi. Purely advocacy yung pag-file namin ng kaso. So for example, na makipag-settle sila with KSMBPI, same also sa ginawa ng mga A-listers, lalo na si Jerabal and si Ayana. Hindi, yung isa si Misola. Ayana Misola. So same also yung arrangement natin. Sana tumulong sila sa WPS. Anong kailangan gawin ni Vice Ganda, for example? They just called the chairman of the KSMBPI na willing silang tumulong dito sa WPS na just a simple negotiation lang na we're not asking for any mga favor in return. Kung hindi, purely advocacy based lang tayo. Ang advocacy based natin na yung message ng WPS, tumulong sila sa same also sa ginawa ni Misola and ni Jerman. Pero game pa kayo kung sabihin niyang gusto niyang umappeal dito sa WPS? Yes, they're always welcome. Assuming na, kasi kung ituloy nilang kaso, ready kami hanggang Supreme Court. So we have a team of lawyers. Hindi lang akong lawyer dito. I'm just the lead counsel, but we are a team of lawyers na assuming na hindi tayo pinagbigyan sa Quezon City, ituloy namin sa Court of Appeals up to the Supreme Court ang pag-appeal sa kaso. Kasi ang issue kasi ni Vice Ganda is yung may batang kasama. Doon, Sa cake. O yung cake. So yung kamay, nila kasama si Ayon. Ano pa? Si Ayon. So yun ang basis namin sa pag-file. Ito naman kay Tony Fowler, naghawak-hawak siya ng mga sex toys in public sa YouTube. Tapos kumakanta ng mga bastos. Kasi the advocacy of KSMBPI is we are the watchdog in social media. Kasi ang Philippines, we believe na hindi pa enough yung regulation sa social media. Except of course the cyber libel, ordinary libel, but hindi pa enough ang batas. So ang ginawa natin to test the existing law
we file obscene publication under the revised penal code. Nabasa natin yung defense nila. Ang defense nila, freedom of press daw. They have the right to use anong gusto nilang gawin sa kanilang body. Freedom of press daw. But of course, sabihin natin, hindi naman absolute yan. May mga certain regulations, lalo na pag open to the public, open sa mga kabataan. So, yun ang advocacy ng KSMBPI. Meron pa kayong ididemanda na susunod, attorney? So far, we're still studying sa mga possible. Kasi umpisa pa lang yung yung 4 na A-listers, si Vice Ganda, si Tony Fowler, umpisa pa lang yun. But we will continue our fight sa advocacy natin. We act as the moral decay sa social media to protect yung mga pollution sa social media. Yun ang advocacy ng KSMBPI. Pero, attorney, yung mga fake news na nagkalat, meron ba kayong para mag-resolve? Yun ang next step namin. Lalo na kanina, we have an agreement with the mayor of Pasay na gagawa kami ng task force and we will train yung mga kabataan, including mga senior citizens sa Pasay, na mag-test sa mga fake news, tutulong sa atin. Kasi hindi enough ng KSMBPI na tingnan ang buong social media ng buong Pilipinas. So we are asking more volunteers. So doon muna kami mag-start sa Pasay na sana tumulong sa atin na mag-check sa mga fake news, mag-check sa mga obscene publication, mga bastos dyan sa social media, tumulong sa atin. Then we will study ano yung dapat gawin sa ngayon sa batas. Paano po, attorney, yung mga parang pages na iba yung nakamask? Yung parang Mga alt? parang gano'n. Hindi talaga sila. Po? Hindi sila. For example, mga page. Yun nga sabi ko na yung batas ng Pilipinas, hindi pa enough. Ano yung mga batas ng Pilipinas? Number 1, libel. Pag may sa social media, cyber libel, mga cybercrime, obscene publication, yun lang. Wala akong nakita sa batas about yung mga fake na accounts. Yung mga nag-mask na hindi natin kilala kung sino sila. So, we will have a partnership with NBI Cybercrime and PNP Cybercrime to study. Kasi sila lang may equipment, access, how to check kung sino yung real owner nung mga nag-post noon. That's why if you remember nung final namin yung A-listers ng Viva Max na pag-post nila, ang nag-post hindi sila. So hindi namin makita yun. But through their answers, nag-file sila ng answer sa fiscal, then naka-attach doon yung mga screenshots, then naka-indicate doon kung sino ang nag-post. So doon na-prove namin na hindi talaga sila ang nag-post. So wala kaming kakayahan noon as of today. But maybe through the partnership with the NBI Cybercrime, PNP Cybercrime, and baka we'll try to regulate everything. Kasi we have a partnership with MTRCB, but the MTRCB has no jurisdiction with respect to social media. So wala pa talagang government agency na tutok sa mga post sa social media, lalo ng mga fake news, mga fake accounts, mga bastos na nakalagay doon. Yes, we are in a democratic and republican country. We are free to talk whatever we want to talk. But there is limitation. One of the limitation, bawal ang bastos. Bawal manira ng mga pangalan, mga reputasyon na lalo na pag hindi totoo. So, yun ang pagkakaiba sa Philippines. For example, in US, because I have a case also, because I'm the lawyer of SMNI, yung nag-file si itong host ng GMA, Arroyo. What's the name of Arroyo? Atom, oh yes. So, nag-file sila ng kaso, but they're filing a case, civil case. Kasi they're filing a case against my client, civil case. Okay? Anong civil case na final nila? Damages daw, kasi nag-post daw ng mga fake news. So yun. But they are using the old civil law, the 1940 law. So, noong 1940, wala pa namang social media. So, yun yan. So, that is a test. Kasi they are using Civil Code of the Philippines na 1940 na law. Yun ang ginamit nila na batas in filing a case against my clients. So, yun yan. So, test din yun about
social media, about yung mga fake news, about yung mga bastos na pinagsasabi sa social media. Yung final naman ng case MBPI against A-lister, si Tony Fowler, si Vice Ganda, criminal case naman. So iba yun. Kasi Atom Arroyo filed civil case. Okay? Civil Code of the Philippines. Sa amin naman, ang final natin, criminal case. Ang civil case, damages lang yun, 2 million ang bayad. Kung ma-proven na may kasalanan yung mga kliyente ko, magbayad yung kliyente ko ng 2 million. Ito namang sa case BPI, nung pag-file natin ng kaso against yung mga ni Tony Fowler, ni Vice Ganda, kulong yun. So yun ang pagkakaiba. So I think 6 years to 12 years na imprisonment. So yun ang pagkakaiba, yung final na kaso ni Atom Arroyo against Eric Celis, sila yung mga kasamahan ko sa SMNI. Yun yan. Lauren Badoy. Yun. So kumusta ng SMMI ngayon? Tuloy pa rin. Kasi as of today, may prangkisa ang SMNI. Okay. May prangkisa kasi may authority na to revoke the franchise. Hindi ang lower house. It should be a law. Because there is a law approving a franchise. So therefore, only a law can revoke a franchise. So, wala pa namang batas na nag-revoke sa franchise ng SMNI. Sinuspend lang ng NTC, of course, through political pressure. Sinuspend daw ng mga congressman. Of course, a congressman cannot revoke a law. It should be Congress, lower house, upper house, and approved by the president. But as of now, only the lower house, there is a bill from the lower house na canceling or terminating the franchise of the SMNI. But we believe na wala pa yun kasi first wala pa namang approval sa Senado, wala pang perma sa Presidente. So buhay na buhay pa rin ang prangkisa ng SMNI, but may order ang NTC to suspend the operation muna. So may pending tayo na motion sa Supreme Court, and as of today, wala pang resolution sa Supreme Court. Attorney, paano mo nga ba ma-differentiate kung freedom of speech lang ng pagbatikos o parang paninira? Okay, depende kung sino ang binatikos mo. Okay? Kasi this is a legal advice, ha? Depende kung sino ang binatikos mo. Kung binatikos mo, public officer, yes. Kung binatikos mo, celebrity. Or binatikos mo, isang private individual. For example, isang public officer, papatikusin mo in the performance of the official duty, freedom of press. Isang public officer, you criticize him, yung mayor na yan, bobo. Yung mayor na yan, corrupt. Freedom of press. Pero sabihin mo, yung mayor na yan, may kalaguyo. Hindi marunong mag-alaga sa anak. Hindi yan freedom of press. Because that is, we are talking about the private capacity of the mayor. Iba yung magsalita ka talking about the mayor in the performance of his official duty and talking against the mayor in the performance in his personal capacity as a father. Yun yan. So, yun ang i-differentiate natin. So, iba ang privacy sa isang ordinary individual. Iba ang privacy sa isang celebrity or public officer. Ang celebrity, artista, i-criticize mo, hindi marunong parte. Ang bobo naman ito, artista na to. That's freedom of press. Why? Celebrity siya. If you are a celebrity, you are subject to public consumption. For example, si Juan de la Cruz, nandun sa gilid, nagbenta ng balot. Hindi na masarap ng balot niya. Okay, tapos pinost mo sa Facebook, pwede yung libel. Kasi, ang right to privacy ng isang ordinaryong individual, iba sa right to privacy sa isang celebrity, artista, mga politician, mga singer, iba yun. Ano ba itong singer to? Hindi mo kumanta. Sindonado. Pwede yun. Freedom of press. So paano Pero sabihin mo yung singer na yan, babaero, daming babae, daming nabuntis. Hindi na yun freedom of press. So parang may discrimination din pala? Yes, because yun ang tinatawag na equal protection. Iba ang approach sa batas sa isang celebrity, iba ang approach sa batas sa isang politiko, iba ang approach sa batas sa isang ordinary individual.
Yun Attorney, yan. paano ba sinabi ko yan? But unlike in US, in America, ang libel case sa Amerika, iba sa Pilipinas. Sa atin dito, mas conservative pa tayo compare sa kanila. Sa kanila, wala criminal case ang libel. Hindi ka makukulong, kabastos ka doon. Ha? Damages lang. Magbayad ka lang dadamulos. Sa Pilipinas, pwede ka makulong. Nabanggit niyo po example yung balot, di ba? Yung parang hindi masarap yung balot. yeah. Ang tawag doon? Tapos pinost mo yung mukha niya. Panira na siya. Pinost mo yung mukha niya. Pero kung review lang ng balot na hindi masarap. Ano? Kung Hindi, review ng balot, not to the extent na sirain mo yung pangalan niya. Okay. Diba? Iba yun eh. But for example, pinost mo yung isang vendor na private. Iba, for example, pinost mo yung mukha ni singer. Hindi mo rin kumanta, no to? Sintonado. Mahal-mahal pa ng PIF, sintonado naman. Oh, freedom of press. Ha? Freedom of press yan. So yun ang pagkakaiba sa pero kulang pa rin ang batas natin about that. Kasi hindi pa na-define sa batas. For example, gumagawa ka ng mga fake accounts. Gumagawa ka ng ibang number, ibang email, ibang pangalan. Nag-post ka doon ng mga bastos. How can we prosecute nung gumawa noon? So, hindi pa enough ang batas natin. That's why, ang KSMBPI will be the watchdog of social media. So, yun ang role ng KSMBPI. Pero goal din ng KSMBPI na protectionan yung mga social media. Yes. Personal. Ang role ng KSMBPI, hindi lang mag-check sa mga bastos, hindi lang mag-check sa mga gumagawa ng fake account. We will also protect mga vloggers. Mga vloggers na tinatakot. Ng cyber libel. Example, mga vloggers na tinatakot ng mga politiko. Mm. Mga vloggers na nagsasalita lang in the exercise of the freedom of press and freedom of expression. Tapos, dinimanda ng politiko ng libel. Demand ng damages 10 million. Paano yan? Wala siyang pagkuha ng abogado. Yung, ang tutulong doon, ang KSMBPI. So, yun yan. Attorney Mark, pwedeng ipakilala mo rin naman kung saan ka nagtapos, parang ganon, kung ano. Para ano lang. Hindi ako showbiz, ha? Oo, para at least pakilala lang mga ano. Okay. Bago na lahat yan, Attorney Mark Tolentino is now the KSMBPI National President, KSMBPI National Task Force Anti-Fake News. So this is a new wing of the KSMBPI that will focus on fighting actual fake news. So kanina, Attorney Mark and I nandun sa Pasay City Mayor, and the Pasay City is pinili namin as pilot area to implement this program, no, that involves training citizens, journalists, no, volunteers, no, on how to report, etc. Kasi ang actual na solution for a high-tech problem like AI is a low-tech solution. Ano itong low-tech nito? Kayo, mga tao, kung pinapropagate ng digital technology like AI yung mga kasinungalingan, paglabas niyan, kailangan marami tayong mga Pilipino na lumabas, mga vloggers, citizens, no, that will counter. There's no technology, high-tech technology that can fight AI right now. You know why? Meron ka palang dinidevelop na pang-counter AI. Ang kina-counter mo, nag-evolve na. Wala na. So, the best thing is human power pa rin, people's power. So, that is what we're trying to do. Attorney Mark is the president of the Anti-Fake News Task Force, no? And as president of Anti-Fake News Task Force, siyempre, siya yung taga-abogado namin, siya yung taga-file ng kaso. We will go around the Philippines, town by town, city by city, and with the help of the local government and of course the national government, we will train warriors. We will train social media warriors na tagalaban sa fake news, no? In other words, kung kumalat, nag-viral ang isang fake news through AI, ang human volunteers natin will go out and block na mali ito. Ang pinakamaganda dyan is
ang AI, hindi komentarista, propagator of certain narratives lang sila. Ang tao, pwede magkomento. So, ang vlogging is commentary. So, mas malalim at saka mas maintindihan ng taong bayan. Halimbawa, naglumabas yung fake news ni Bongbong Marcos na sinasabi niya, atakihin na natin ang China. No? Kami ang nag-file. We went to Krame with Attorney Mark, no? And we filed a complaint against these people. Na-identify namin kasi kung sino na forensic namin, na forensic, digital forensic, kung sino nakakita. Now, the case is still being studied by the Philippine National Police, Anti-Cybercrime, para bago i-actual file, mas malakas talaga. So, example na gano'n, nagsabi siya, no? So, ang gagawin ng mga warriors natin, ang gagawin ng mga warriors natin is to block the truth na hindi Tapos, bakit, sino, bakit anong purpose, anong motive, Ang AI cannot do that. Ang human factor can do it. Kaya sinasabi namin, the solution sa high-tech AI or embedded algorithm is the human people's power. That's why we're going around the country and trying to train through our TESDA course. Remember, it's KSMPPI who created for TESDA the first ever TESDA course on social media content creation. Within 24 hours nang in-announce last December ni Secretary Magunda Dato na mag-o-offer ng TESDA ng ganyan, 40,000 ang nag-inquire na gusto sila mag-apply. So, nagkaroon kami ng konting problema kasi kulang ang teachers. That's why we're trying to train teachers, no? So, we're also doing. So, ang dami ng ginagawa ng KSMPP. And of course, konti lang kami. We need you guys. We need you to volunteer, no? In any way, meron kayong pwedeng itulong, no? Ito lang yung anti-fake news task force ni Attorney Mark, no? Who is the president, no? We'll go around, train people, no? Ang target namin by 2025 will hit at least 50,000 live vloggers na na-train, card-bearing members of KSMPPI who will just stay in their place. Hindi sila kailangang magpakalat-kalat. Doon lang sila sa barangay nila. Para pag may pumutok na breaking news, they can break it. Yesterday, I was in Tagaytay. The Presidential Communication Office, nag-hold sila ng 4-day seminar on these things. No? Lahat ng media facilities ng government natin nandoon. No? TV, PTV4, IBC13, PIA, PNA, etc. Ang dami. So I talk to them. And I talk to them about this. No? So sabi ko dun sa kanila, we are asking government. Kasi ang ginagawa namin ngayon is, anong tawag dito? Private sector eh. Imagine ko ng private sector sa government sector magsama-sama. So ang punto natin, kaya natin. Si Chairman George Garcia ng COMELEC, nag-usap kami. He was also speaker there. But nag-usap kami before. Ang nireklamo ni Chairman George Garcia, takot siya sa epekto, negative effect ng AI sa 2025 election. Yun yung sinisigaw namin na clear and present danger. Clear and present danger. Because of the technology can manipulate the thinking, the behavior. Kasi itong AI nito, itong tinatawag na embedded algorithm, the principle is predictability. So, malalaman nila kung anong brand ng sigarilyo binibili mo, saan ka pumupunta, etc. No? Once alam nila, ayusin nila, then they will know you and they will own you. See? If they know you, they own you, they can predict, then even your votes, pwede nila i-predict, pwede nila i-manipulate. Yan yung problema. Now, this is already a national security issue. This is already beyond MTCRB at MTRCB because classification, So, we were proposing for our congressman and senator to make a law, to enact a law, ang tawag namin sa Batangas is the creation of the National Social Media Regulatory Board. And this particular regulatory board will address the problem.
So, hindi namin magagawa ito without everybody. Kayo sa media and social media, we really need you. We want to commission you to do the fight with us. No? So, I hope na you will join us. So, ito yung ginagawa natin. We started with Showbiz Kapiyan and all these things. I-continue natin, palakihin natin ito. So, sorry, Attorney Mark. Si Attorney Mark, Profile attorney. Undergraduate to ano. Of course, Rapiens ka nun. Ano? Let's go. AB Law, AB Political Science graduate tayo sa San Carlos, sa Cebu. Okay. Law sa San Beda, Masters of Law San Beda, Doctor of Law San Beda. Okay. So, professor ako ng law sa De La Salle for 7 years. Ano pa? Cum laude graduate sa AB Polsci and sa law, cum laude din. Then, matagal ako sa media. So, nag-start po tayo sa DCRH. Almost 10 years ako sa DCRH. Yung DCRH TV, yung Legal Minds ako yan. Nag-host po kayo. Legal Minds. After that, doon po tayo sa DWDD sa radio. Sa radio, DWDD. And ngayon, RMN. So I have a program sa RMN, buong Mindanao naman yun. I talk about law in simple way and in Cebuano language. And sa SMNI, yung Pinoy Legal Minds. So the lawyer of SMNI and the professional legal advisor of Pastor Kibuloy. So yung mga pending ngayon, i-check nyo, Kibuloy Tolentino akong lalabas. Kayo po ang lawyer. Hindi ako lawyer sa court. Okay. Akong taga-bulong lang. So, yun. So, i-check nyo i-google nyo, Tolentino Kibuloy, ako yung lalabas. So, attorney, ano masasabi mo kay Pastor Kibuloy as of now? No, he's a good man. So, tagal ko nakilala siya eh. He's a good man. Last time we talked, hindi kami nag-usap about law. Nag-Bible study kami doon. For 4 hours kami ng dalawa. So kami dalawa nag-Bible study. Sa kulungan? Sa kulungan. Walang special treatment. So, walang aircon yung kwarto niya doon, 6 square meters, 7, walang bintana. And he is already 74 years old. So, yun ang pinahit po natin doon. But of course, hindi na ako lawyer niya sa court. So, inaalyo ko lang siya. So, yung skills ko na talkative, ginawa ko for 4 hours. Pwede siya, first, walang radio, walang TV, wala siyang kausap. So, ako yung kausap niya. For 4 hours kami nag-usap. We talk about Bible, we talk about politics, we talk everything. So, attorney part kayo nung ano tawag sa yung religion na yun? Hindi, Okay. no. Kasama lang ako sa legal team. But I am not the lawyer sa mga kaso niya. Yung sa SMN ako yun, sa Congress yung sa Congress, I think noong December, doon sa Congress na ako yung yung hearing sa Congress, ako yun, check niya sa ako yun. Yung franchise. Yung franchise sa Congress, ako yung nasalita in behalf of SMNI sa Congress. As a lawyer po, meron po ba kayong kliyente hindi ipagtatanggol? Paano kayo pumipili? Ano? Paano kayo pumipili ng kliyente? Meron ba Ang kayong... role ng abogado, kahit guilty or not guilty, hindi issue yan ng abogado. Ang issue, na-avail ba niya lahat ng legal remedies? Kasi yung iba dyan, dahil sa kahirapan, walang abogado, kahit inosente, nakulong.